isa na namang iceberg ang ating pag-uusapan. Ibig sabihin ay sa mga unang minuto ng inyong panonood ay mga basic. Kadalasang alam na nating lahat ng mga kaalaman ang aking ibabahagi. And as I go deeper, as you watch longer buddy, ay mga out of this world na mga impormasyon. Hindi ka panipaniwala pero totoo na mga urban legends dito sa Pinas ang pag-uusapan natin. Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Here we go with the level 1, ang ahas sa Robinson. Basically di umano ay may maalamat. Gahiganteng taong ahas ang inaalagaan. Ginagawang lucky charm ng mga Gokongwei. Sila ang pamilyang nagmamay-ari sa Robinson. Matagal na itong minamarites ng marami at walang katotohanan. But kaya nga urban legend, kahit moderno na ang panahon ay marami pa rin ang naniniwala. Pepsi Paloma, badi ayaw ko na ng issue. Pero isang kalapastanganan sa industriya ng urban legend sa Pinas kung hindi ko ito isasama. Basta pas na tayo sa gulo at hindi ko na kayo kukwentuhan buddy dahil alam nyo naman na siguro ang lahat. Pero ito sa tingin ko ang hindi nyo pa alam. Na alam nyo ba yung San Juanico Bridge, ang pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas, ay may urban legend noong 1970s to 80s. Matapos itong mabuo ay kumalat ang balita mula sa mga construction worker mismo na di umano ay gumamit sila ng dugo. Dugo mula sa mga bata o sanggol. Ikinalat nila ito, winisik-wisik sa buong pahaba ng tulay bilang alay. Ito daw ay upang mapanatiling matibay at magamit pa ng mga susunod na henerasyon ang nasabing tulay. Ngayon, whether it's true or not, ay one thing is for sure. Isa ang sigurado na yung mga tulay-tulay ngayon ay ang ginagawang tulay sa San Fernando, Pampanga. Sa gitna ng tulay ang mga opisyal. No. Level 2. Ngayon, dahil nga sa karumal-dumal na ginawa sa mga sanggol o mga bata noong 1970s ay sa mga taon ding ito ay kumalat naman ang urban legend tungkol sa mga tiyanak, mga kaluluwang naging masamang espiritu dahil gusto nilang maghiganti sa mga kasamaang ginawa sa kanila ng sangkatauhan. My Way, ginawa na natin ito ng video kung saan urban legend pa rin sa mga Pinoy na pag kinanta mo ang kantang My Way. And now the end is near. Tapos sintonado, wala sa tono ang iyong kanta, ay tsak, may kalalagyan ka. Di umano, pag kinanta mo ito sa public, sa bahay inuman o beer house tapos sintonado, ay may kung sinong tao ang sasapian. Maaasiwa siya sa kanta mo at bigla ka nitong, alam mo na, sa Pilipinas ay more or less may 6 na confirmed urban legend story kung saan ang tao ay habang kumakanta ng My Way habang nasa beer house ay may kinalagyan. Alam mo na, ang lesson, magsarili ka na lang buddy. Sa banyo mo na lang ilabas ang iyong angking galing sa pagkanta. May free echo at reverb effect pa. Wag na wag mong kakantahin ito sa mga bahay inuman o mga beer house. It's better to be safe than sorry. Anyway, habang umiinom buddy, ay nagawa niyo na bang pulutanin ang siopaw? Yes buddy, I'm talking about yung urban legend kung saan ang ipinapalaman sa siopaw ay di umano ay karne ng pusa
wala itong katotohanan at pawang ang dahilan kung bakit kumalat ang legend na ito ay ang ugaling Pilipino lamang. More on this later, buddy. Pusa din ang sinasabing nagbibigay ng signos sa kahit na sinong tao, lalo na tuwing gabi na pag may itim na pusang dumaan sa harapan mo habang nagmamaneho o naglalakad, ay babala daw ito na kailangan mong magdoble ingat sa kung saan man ang iyong paroroonan. Saan pa ba kundi sa level 3 ng ating iceberg. Mambabarang, 2023 na ngayon pero marami pa ring tao ang naniniwala sa nilalang na ito. Counterpart ito ng albularyo kung saan pareho silang tao pero ang mambabarang ay gumagamit ng iba't ibang uri ng insekto upang ipasok sa katawan ng kanyang biktima at kalaunay, ikapaalam nito. Meron din tayong mangkukulam na gumagamit naman ng ritual upang magbigay ng pasakit sa kanilang magiging biktima. At kung minalas-malas at ipabiktima ka ng iyong inggiterong mga kaibigan sa mangkukulam, ay sino ang iyong lalapitan? Tumpak, kinakailangan mong tawagin. Ang kung tawagin ay albularyo. Sila ang pinaniniwalaang mga mabuting mangkukulam. Kaya nilang i-reverse yung sakit na ibinigay sa iyo ng mambabarang. At kung nagtatanong ka ngayong 2023 kung saan marami ang mga ganito, ay wala nang iba kundi sa napakagandang probinsya ng Siquijor. Urban legend pa rin sa mga Pinoy na ang lugar na ito ay pugad ng mga pinaghalong mambabarang, mangkukulam at albularyo. Dinarayo ng mga Pinoy ang lugar bukod sa napakagandang mga tanawin ay meron ding mga manggagamo, lalo na sa mga taong nawalan na ng pag-asang pagalingin ng mga modernong teknolohiya. Ikaw, buddy, ngayong 2023 ay naniniwala ka pa rin ba sa mga nilalang na ito? Paki-comment naman ito sa ibaba. Gusto ko itong malaman. Level 4, lumalalim na tayo sa ating karagatan. Sino sa inyo ang nakarinig ng kasabihang crab mentality? Ito yung sinasabi ko kanina na ang dahilan kung bakit kumalat ang chismis tungkol sa pusang siopaw ay may isang Pilipino ang sinubukang kalabanin ang isang sikat na siopawan. Chinese-owned ito, kaya authentic at masarap, ngunit hindi siya nagtagumpay. Kaya ang ginawa niya ay nagpakalat na lang ng chismis na kaya daw masarap ang siopaw ng Chinese ay pinapalamanan niya ito ng karne ng pusa. You know, buddy, typical Filipino mindset. Hihilahin ka pababa dahil na-siopawan sa buhay. Gets? Anyway, alam mo ba na dito lang sa Pilipinas ginagamit ang salitang yan? Urban legend pa rin na maituturing na tayong mga Pilipino ay ipinanganak na mga inggitero o inggitera at para hindi mainggit ay gagawin ng lahat upang mahila pababa ang kapwa na nasa itaas. Sa totoo niyan ay kahit na English word ang crab mentality ay Pinoy din ang pinakaunang gumamit ng metaphor na ito upang i-apply sa totoong buhay. Level 5, ang pinakailalim ng ating iceberg. Sino-sino sa inyo ang manginginom? Nagsimula sa patikim-tikim. Uy, mukhang marami-rami kayo. Okay lang, buddy, sige. Pasa mo na muna sa iba. The Happy Horse. Itong urban legend na ito ay sinasabing tuwing bibili ka ng isang case ng pulang kabayo ay may tsansa kang makakuha ng Happy Horse. Di tulad ng mga normal na kabayong nakaprint sa bote ng Red Horse ay ang Happy Horse ay nakangiti. Di umano ay doble ang amats, doble ang tama ng boteng ito kumpara sa normal na bote ng Red Horse. Ikaw, buddy, personally ay nakatikim ka na ba ng Happy Horse? Let me know sa comment section. Ori Chef, ginawa na natin ito ng video
Ang kwento ay noong 2015 to 2018 ay di umano ang babae sa larawan ay ang siyang tumatanggal ng buhay sa kanyang mga batang biktima. Sa Pilipinas umano naninirahan itong si Ori. Early days noon ng Facebook ay nagpapalaganap umano ang kanyang account ng mga hindi kaaya-ayang mga literato o video ng mga batang wala sa magandang kalagayan. Nabuko ito ng mga nasa site na kung tawagin ay 4chan at pinaniniwalaang yung mga pinupost niya na nakakadiring video at litrato ay ang kanyang mga sariling biktima. And last but definitely not the least ay syempre hindi kayo bibig guin ni Mr. K, ang urban legend ng Tambaloslos. Isa itong urban legend mula sa Visayas kung saan may mythical creature na may malaking mga tenga, malaking mga pangil, napakapangit, napakabaho, pero may napakahabang dingdong. Alam mo na siguro kung ano ang ibig kong sabihin sa dingdong. Let your imagination do the work dahil hindi ko po pwedeng ipakita sa inyo kung gaano kadaks ang basta yun. Naninirahan umano ito sa kakahuyan at naghihintay ng kanyang mabibiktimang babae. Habang nakatago ay walang ano-ano'y gamit ang napakahaba niyang dingdong ay pupuluputin ang babae alalastic man body hanggang sa ma-expose ang joga nito. At wag na wag ka dapat sisigaw body kung gusto mong makatakas dahil kung sisigaw ka ay kakalsuhan ka nito ng lastic dingdong sa bibig na siya mong ikakapaalam. Yes buddy, totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagbibiro. Malamang marami sa inyo ang hindi ito alam, kaya nga nasa level 5. Pero tingnan mo, kasali rin ang mga tambaluslos sa mga fiesta. Hindi lang yan, dahil pati si Vice President Sara Duterte ay alam ang tungkol dito. Ika niya sa isang cryptic Instagram post ay, "In your ambition, do not be tambaluslos." So ayun buddy, may mga urban legend pa ba akong nakaligtaan o may gusto pa kayong idagdag? Let me know sa comment section. At muli, ako po ay nagpapasalamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.